Kabanata 261. Makinis fella. Ang kay Sofia ay mapula ang mukha at parang papel. Walang laman ang kanyang tingin na tila kagagaling lang sa isang matinding karamdaman. Laking gulat niya sa revelasyon dahil hindi niya inaasahan na ang anak ni Elizabeth at Daniel, ang tagapagmana ng pamilya de la Cruz, ay itataboy ng sarili niyang lolo at tiyuhin. Nangyari pa ito sa loob ng ilang araw pagkatapos mamatay ang kanyang mga magulang. Kahit na hindi niya nakita mismo, sapat na iyon para manginig siya sa matinding paghihirap mula sa paglalarawan ni Justin. Kaya ito ang ginawa ng pamilyang de la Cruz. Ang pamilyang de la Cruz na nagpalaki sa akin sa loob ng 20 taon. Bago ito, palagi na niyang naririnig ang mga katulad na kwento mula sa telebisyon o nobela. Ang mga mayayamang pamilya ay hindi pinahahalagahan ang mga ugnayang pampamilya, at palaging ipagpatuloy ang kanilang sariling makasariling interes. Noon pa man ay ayaw niyang paniwalaan na ito ang katotohanan, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang pumayag ngayon. Isang tunay na halimbawa sa buhay ang nasa harap niya, at kailangan niyang paniwalaan ito. Justin, I'm so sorry. Nagpumiglas si Sofia na tumayo mula sa sofa. Tumingin ito sa kanya at humingi ng tawad. Ang pamilya de la Cruz ay nagkasala sa iyo sa napakaraming paraan. Tita Sofia, wala itong kinalaman sa iyo. Hindi papayag si Justin na si Sofia ang sisihin. Wala kang ginawang mali. Bakit ka humihingi ng paumanhin? Hindi. Bagamat wala akong ginawang mali, ito pa rin ang kasuklam-suklam na ginagawa ng pamilyang de la Cruz. Bilang bahagi ng pamilya, kailangan kong humingi ng tawad sa ngalan ng pamilya. Tumingin si Sofia kay Justin, at ang kanyang tingin ay puno ng kalungkutan at panghihinayang. Siguro naranasan mo na ang ilang mahihirap na panahon sa paglipas ng mga taon. Bagaman hindi kailanman binanggit ni Justin kung paano siya nakaligtas sa mga taon o sa pagdurusa na kailangan niyang tiisin, hindi mahirap para kay Sofia na isipin ang kanyang kalagayan. Isang kabataang binatilyo sa gayong murang edad ang natagpo ang pinalayas ng kanyang lolo at tiyuhin matapos ang pagpanaw ng kanyang mga magulang ng walang pera sa kanyang bulsa. Iyan ay dapat na lubhang mapangwasak. Hindi siya naglakas loob na ilarawan ang sarili sa kanyang sapatos. Ang mas masahol pa, maaaring siya ay bumagsak sa ilalim ng sunod-sunod na mga alon ng masamang balita. Nasa nakaraan na ang lahat ngayon. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay. At saka, simula nang itaboy ako sa pamilyang de la Cruz, wala na akong kinalaman sa kanila. Gayunpaman, hindi matanggap ni Sofia ang katotohanang walang gustong gawin si Justin sa pamilyang de la Cruz. Nang gusto niyang sabihin ang kanyang nasa isip, mabilis siyang sinilip ni Justin. Ayos lang, Tita Sofia. Wala nang saysay na pag-usapan ito. Huwag na nating pag-usapan. Halika na. Nandito na ang pagkain. Kain tayo. Ako. Ibinuka ni Sofia ang kanyang bibig. May gusto siyang sabihin noong una, ngunit sa huli ay tumango siya. Lahat tama. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, gugustuhin ni Justin na iwasang pag-usapan ang tungkol sa kanyang traumatikong karanasan. Dahil iyon ang hiling niya, malugod na tinupad ni Sofia. Ms. De la Cruz, mangyaring tamasahin ang iyong pagkain. Matapos ihain ang mga pinggan, umatras ng ilang hakbang ang waiter at hinintay silang kumain. Lahat tama. Iwan mo na lang kami. Salamat. Tinenyasan ni Sofia ang waiter na umalis. Oo, Ms. De la Cruz. Tumalikod ang waiter at umalis. Tinulungan ni Sofia si Justin sa truffle at binuhusan pa siya ng isang baso ng Lafite. Subukan mo ito. Ang sarap talaga ng truffle dito. Hinawakan ni Sofia ang kanyang baso at nag-toast. Justin, first time naming magkita after so many years. Halika, samahan mo akong mag-toast. Huwag uminom ng marami. Itinaas ni Justin ang kanyang baso kay Sofia. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ni Sofia. Sa katunayan, kabaligtaran ang ginawa niya. Wow! May kalahating baso. Huminga ng malalim si Justin at hindi na nagsalita. Masasabi niyang masama ang loob ni Sofia. Marahil ay naapektuhan siya sa sinabi ni Justin. Huwag mo akong alalahanin. Magaling akong uminom. Si Sofia ay naglagay ng isang matingkad na ngiti at ang kanyang mukha ay namula sa pag-inom ng alak. Hindi na kailangang sabihin, pinananatili niyang mabuti ang kanyang hitsura. Bagamat nasa 30s na siya, mukhang nasa 20s na siya. Lalong-lalo na ang pamumula ng kanyang pisngi na lalong nagpalaki sa kanyang kaakit-akit na hitsura.
Dahan-dahan ka sa pag-inom, ang bilis mo naman uminom. Bagaman maaaring hindi mo ito nararamdaman ngayon, ang mga after effects ng Lefit ay talagang malakas. Madali kang malasing. Ito ay lalo na nag-aalala kapag si Sofia ay may mababang pagpapaubaya sa alkohol. Tulad ng makikita, sapat na ang isang baso ng alak para mamula siya. Ayos lang ako. Sagot ni Sofia. Itinaway ni Sofia ang kanyang kamay at sinubukan ang caviar. Justin, gaano katagal mo balak manatili sa Yaleview? Hindi ako sigurado. Umiling si Justin. Mananatili ako dito ng ilang oras. So, sa akin ka tutuloy o sa hotel? Tanong ni Sofia. Kung tutuusin, mahigit 10 taon na ang nakalipas mula nang makita niya ang kanyang pamangkin. Bigla, kinailangan niyang hikayatin na gumugol ng mas maraming oras sa kanya. Sa hotel daw ako magstay. Mahinang sabi ni Justin. Bagamat tiyahin niya si Sofia, hindi nararapat na magkatuluyan sila. I don't think you should stay there. Napakadumi ng kutson. Kumunat ang noo ni Sofia. Sa tingin ko dapat kang manatili sa akin. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Hindi ako tumutuloy sa pamilyang De La Cruz. I have my own place now and it's more than enough to accommodate the two of us. Sa palagay ko ay hindi ito komportable. Tinanggihan siya ni Justin. Gayunpaman, itinaas ni Sofia ang kanyang kamay at pinitik siya sa ulo. Ang galing mo. Ako ang tiyahin mo. Paanong hindi komportable iyon? Inilibot ni Sofia ang kanyang mga mata. Natatandaan mo ba na lagi mong pinipilit na matulog kasama ko sa iisang kama noong bata ka pa? At palagi mong gustong basahin ko ang mga kwento bago ka matulog. Nakalimutan mo na ba ang lahat? Tita Sofia, ito ay mahigit 10 taon na ang nakalipas. Walang magawang sabi ni Justin. Matagal na yun nangyari. Napakabata pa ni Justin noon. Hindi niya alam kung ano ang itinuturing na nararapat at kung ano ang hindi. Dahil sa kanyang pagiging inosente, talagang pinahahalagahan niya ang pakikipag-ugnayan kay Sofia at gusto niyang gumugol ng mas maraming oras sa kanya. Gayunpaman, nasa 20s na siya ngayon. Lubhang hindi nararapat para sa kanya na manatili sa kanyang tiya na mag-isa. Wala akong pakialam kung ilang taon ka na. Kahit makalipas ang 20 taon, ako pa rin ang magiging tiyahin mo. Tumanggi si Sofia na mag-barge. Lahat tama. Naayos na. Nakikitira ka sa akin. Mamaya, susundan mo ako pagkatapos ng ating pagkain. Kabanata 262. Troy. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Justin na sabihin ang kanyang iniisip. Lahat ay dinidiktahan ni Sofia. Wala siyang lakas ng loob na magreklamo o magsabi man lang ng kahit ano. Mukhang kailangan ko ng sumuko. Pagkatapos ng lahat, si Sofia iyon. Siya lang ang kamag-anak niya. Sige, panalo ka. Napabuntong hininga si Justin. Hindi mo talaga alam kung gaano kakaswert, napangiti si Sofia nang makita ang pag-aatubili ni Justin. Mula noong binili ko ang bahay, wala pang taong nakatapak sa lugar. At saka, once na lumipat ka, you can try out my cooking. Masasabi kong hindi ako nagluluto. Ikaw ang unang susubok nito. Nakakain, tama. Bahagyang nag-alala si Justin. Ang isang sosyalistang tulad ni Sofia, na halos hindi kailangang gumawa ng anumang bagay sa kanyang sarili, ay tiyak na hindi makakapagluto ng mahusay. Ano ang sinabi mo? Tinitik muli ni Sofia ang kanyang ulo gamit ang kanyang daliri. How dare you question my culinary skills? Hindi mo ba alam na kailangan kong magluto para sa sarili ko noong nag-aaral ako sa ibang bansa? Kailangan kong gawin iyon sa loob ng 5 taon. Maging kanluranin, Italiano, o Pranses, alam ko kung paano lutuin ang lahat. Si Sofia ay ganap na tiwala sa kanyang mga kasanayan sa pagluluto. Nakaramdam ng mali si Justin. Tita Sofia, pwede bang itigil mo na ang pagpitik sa ulo ko? Sa pagtatapos ng araw, si Justin ay si Ozere. Pinamunuan niya ang isang hukbo na binubuo ng milyon-milyong sundalo. Kung gusto niya, maaari niyang sirain ang buong Yaleview nang walang kahirap-hirap. Ngunit ang pretuhin na parang bata at ipinipitik sa ulo ayon sa gusto niya, iyan ay isang nakagigimbal na balita sa marami kung ito ay ipapaalam sa publiko. Hindi. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Sofia. Ano ang problema? Simula bata ka pa ginagawa ko na. Ano ngayon? Hindi ko na kaya dahil malalaki na kayo.
Hindi iyon, nang muling ibinalita ni Sofia ang isang bagay na nangyari noong bata pa siya, nakita ni Justin ang kanyang sarili na na-corner. Tita Sofia, matanda na ako ngayon. Hindi siya binigyan ni Sofia ng pagkakataong mag-rebut. Wala akong pakialam. Sa paningin ko, ikaw ang snob na sumusunod sa akin kung saan-saan at laging nanghihingi ng matamis. Bale. Napailing si Justin, naiinis sa usapan. Tinong mag-aakala na balang araw ay ma-corner si Azure ng isang babae. Pagkatapos ng 20 minuto. Nang matapos na inumin ni Sofia ang kanyang huling higop ng alak, inilapag din ni Justin ang kanyang baso. Namula ang mukha ni Sofia at mukhang lasing na lasing. Ang kanyang tingin ay tila umaambon at disorientated sa lahat ng pag-inom. Tama na yan. Itigil ang pag-inom. Lasing ka. Mabilis siyang pinigilan ni Justin. Ayos lang. Huwag mo akong maliitin. Ngumiti si Sofia at mukhang nakakaakit at mapang-akit. Noong huling beses na palihim akong umiinom mag-isa, nauubos ko ang isang buong bote, nang hindi nalalasing. May ngiti sa labi, nagsalin siya ng maliit na baso ng alak. Pero maya-maya lang, halos kalahati ng bote ang ibinuhos niya para kay Justin. Matagal na panahon na rin ang lumipas na sobrang saya ko. Hayaan mo akong uminom ng marami. Halika na. Bigyan mo pa ako ng alak. Ngumisi si Sofia. Kung gayon, ito na dapat ang iyong huling baso. Humigop si Justin pagkatapos ay clink ang baso niya kay Sofia. Ang maliit na halaga ng alak ay wala sa kanya. Para siyang umiinom ng mineral water. Noong nasa hukbo siya, diretso siyang uminom sa bote. Sa panahong iyon, nabuo niya ang kanyang pagpapaubaya sa alak. Kaya niyang tapusin ang isang buong bote sa isang pagkakataon. Sige, papakinggan kita. Masayang inubos ni Sofia ang baso ng alak. Pagkatapos, kumaway siya sa waiter. Pwede bang makuha natin ang bill, please? MS. Sofia, may nag-ayos na, sagot ng waiter. May nagbayad sa aking bayarin. Nagtaas ng kilay si Sofia dahil sa gulat. Sino yon? Si Mr. Troy iyon. Tumalikod ang waiter bago sinabing, Mr. Partikular na itinuro sa amin ni Troy na huwag iistorbo ang iyong pagkain. Ginoo. Troy. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Sofia. Hindi ko siya kailangan na magbayad ng mga bayarin ko. Magkano ito? Ay swipe ang card ko. Kumuha si Sofia ng pulang credit card at ipinasa sa waiter. Hindi na kailangang sabihin, ang waiter ay inilagay sa lugar. MS. Sofia, ito na. Hindi mo ba ako naiintindihan? Naging glacial cold ang tono ni Sofia. Hindi na siya mukhang lasing. Oo, MS Sofia. Hindi na naglakas loob na magsalita pa ang waiter. Kinuha niya ang card at naglakad patungo sa counter. Gayunpaman, pagkaalis pa lang ng waiter, isang lalaking naka-jacket na itim ang nagsimulang maglakad papunta sa direksyon ni Sofia. Mukhang nasa 20s siya. Matanda lang siguro ng ilang taon kay Justin. Sofia, hindi na kailangang maging masama. Bakit hindi mo hayaan? Napangiti ang binata. Habang palapit ng palapit ang binata ay napaangat ng mukha si Sofia na inis sa presensya nito. Hindi naman kailangan. Kaya kung bumili ng hapunan. Ang kanyang tono ay tila malayo at naiinip. Sofia, hindi mo kailangang mahiya, sabi ng binata. Kahit nanilinaw ni Sofia na wala siyang gustong gawin sa kanya, ang binata ay patuloy na walang hiyang ginugulo siya. Ilang taon na kaming magkakilala. Kainan lang, bakit mo gustong tanggihan ang mabait kong kilos? Hindi naman talaga ako ganun ka-close sa'yo. Iminumungkahi kong panatilihin mo ang distansya. Umunat ang noo ni Sofia. Hindi siya kakausapin ni Sofia kung hindi sila nagkita sa ganoong sitwasyon. Lahat tama. Tatawagan kitang MS Sofia. Ayos lang ba iyon? Umiling ang binata at ngumiti na halatang hindi naapektuhan sa sigaw ni Sofia. MS. Sofia, pwede ko bang malaman kung sino ito? Ibinaling ng binata ang atensyon kay Justin. Kaibigan ko siya. Walang balak ipakilala si Sofia kay Justin. Kaibigan. Tinimulang sukatin ng binata si Justin. He then chuckled. Hindi yata taga Yaleview ang kaibigan mo. Tama ba ako? Hindi. Malamig na sagot ni Justin. Kung halatang naiinis si Sofia sa presensya niya, hindi na kailangang makipagkaibigan sa kanya si Justin. Kabanata 263. Pinagbabantaan mo ba ako?
Nang marinig ang sinabi ni Justin, napangiti si Troy. So taga-ibang city ka. No wonder hindi ka pamilyar. Pumunta ka ba sa Yaleview para mag-aral o nandito ka sa isang casual trip? Anong meron sa lahat ng nakakainis na tanong? It's none of your business. Nagsalubong ang kilay ni Justin. Hindi siya nag-enjoy na makipag-usap sa mga estranghero at nakita niyang nakakainis si Troy. Kung hindi dahil kay Sofia, hindi siya ine-entertain ni Justin. Excuse me. Ang binata na nagmula sa pamilya Zeller ay nasaktan sa kanyang tugon, ngunit pinigilan niya ang kanyang galit. Nagpakita lang ako ng concern dahil bisita ka sa Yaleview. Bilang isang taong pamilyar sa lungsod, naisip ko lang na ilibot ka sa lungsod. Hindi mo kailangan. Tinanggihan ni Justin ang kanyang alok. Wala siya sa magandang mood para ituloy ang usapan nila ni Troy. Huwag kang maglakas loob na hamanin ang aking pasensya. Agad na sumeryoso ang mukha ni Troy dahil hindi na niya matiis ang pagiging bastos ni Justin. Siya ay walang iba kundi isang bumpkin ng bansa. Saan siya nakakuha ng lakas ng loob na kumilos ng buong tataas at makapangyarihan sa harap ko? Nanghihingi lang siya ng gulo. Napakasaklap. Isang matigas na kislap ang sumilay sa mga mata ni Justin. Tinakot mo lang ba ako? Gusto kong isipin ito bilang isang palakaibigang paalala, minisyon ni Troy. Bilang isang bisita sa isang dayuhang lungsod, dapat mong bantayan ang iyong saloobin upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang problema. Humisi si Justin, ganun ba? Anong uri ng problema ang maaari kong idulot? Interesado din akong malaman. Sa halip na mag-aksaya ng oras kay Troy, lumingon si Justin kay Sofia at sinabing, halika. Tara na. Sige. Tumanggo si Sofia at handa nang umalis kasama niya. Pero nang maglalakad na sila ay pinigilan sila ni Troy na umalis. Sa tingin mo saan ka pupunta? Bakit ka nagmamadaling umalis? Umalis ka sa daan ko. Kumunat ang noo ni Justin. Halika. Hindi rin handang sumuko si Troy. Sabi ko magwala ka. Tinaman siya ng tingin ni Justin. Tuluyan na siyang nawala ng pasensya. Paano kung tumanggi ako? Humisi si Troy. Talaga. Tugon naman ni Justin sabay nguso. Sa isang kisap mata, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa si Troy sa kanyang puson. Ang sipa ay nagpalipad sa binata ng mahigit 3 talampakan ng layo. F***, how dare you sipa me? Pinaputukan ni Troy ng mga punyal si Justin habang tinatakpan ang kanyang tiyan gamit ang kanyang mga kamay at gumagapang sa lupa sa sakit. Isang puyo ng galit ang umiikot sa loob niya. Hindi niya akalain na ang isang bansang bumpkin ay magkakaroon ng lakas ng loob na atakihin siya. Huwag na huwag kang haadlang muli, naririnig mo ba ako? Isang malamig na titig ang ibinigay ni Justin sa binata bago hinawakan ang kamay ni Sofia at naglakad palabas ng restaurant. Bago pa sila makalabas ng pinto ay nagtaas na ng boses si Troy. Tumigil ka nga dyan. Sa tingin mo ba papayagan kitang umalis ng ganun-ganun lang? Anong kailangan mo sa akin? Lumingon si Justin at binigyan siya ng mapang-asar na tingin. Alam mo ba kung anong halaga ang kailangan mong bayaran para sa pagpapatong mo ng iyong mga kamay sa akin? Unti-unting tumayo mula sa lupa si Troy na may bakas pa ng paa sa sando. Presyo. Anong presyo? Sarkastikong tanong ni Justin. Maaaring baliin ko ang iyong mga paa o ipakin ka sa mga piteng sa Gode River. Binigyan siya ng nakamamatay na tingin ng binata. Well, kaya kung iligtas ang buhay mo dahil kay Sofia. Hahayaan kita at magkunwaring walang nangyari, ngunit kailangan mong lumuhad sa harap ko at humingi ng tawad. Or else, tinapos niya ang pagbabante ng tumawa ngunit hindi niya ipinaliwanag kung ano ang gagawin niya kay Justin. Dahil sinunog ni Justin ang mga tulay kasama niya, nadama ni Troy na hindi na niya kailangang maglaro ng mabuti. Kung hindi dahil kay Sofia, gumanti siya ng isang mahigpit na sampal kay Justin. Hindi ako papayag na walang galang sa akin ng ganyan. Paano kung tumanggi ako? Tanong ulit ni Justin. Huwag mangarap na makalabas ng buhay sa lugar na ito. Tinitik ni Troy ang kanyang mga daliri, at ilang maskuladong lalaki na nakasuot ng itim na suit ang lumabas mula sa kanyang likuran. Lahat sila ay mukhang mabangis at mamamatay tao. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Troy? Nawala ang kulay sa mukha ni Sofia. Tumingin si Troy kay Sofia at humagalpak ng tawa. Ginawa ko na ang lahat para maging mabait sa kanya, pero hindi niya na-appreciate. Kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging masamang tao, Sofia.
Dapat mong sisihin ang bumpkin na ito sa patuloy na pagtapak sa aking mga paa. Walang sino man sa Yellview ang magkakaroon ng lakas ng loob na hamanin ako tulad ng ginawa niya. Dapat ay nagtanong siya sa paligid upang malaman kung sino ako bago ako hamanin. Idinagdag niya. Napatingin tuloy si Troy kay Justin na nakakunot ang noo. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Yumuko sa harap ko ng 3 beses at humingi ng tawad. Kung tatanggi ka pa ring makipagtulungan, walang pag-aalinlangan na babaliin ng mga lalaking ito ang iyong mga paa. Sa tingin mo ba kaya ng mga lalaking ito na baliin ang mga paa ko? Si Justin ay sumulyap sa lahat ng lalaking nakaitim at walang pakialam na nagtanong. Sa paglipas ng mga taon, 10,000 sundalo ang nabigong ibagsak ako. Iniisip ba talaga ni Troy na matatalo ako ng mga tauhan niya? Nakita ko. Ganyan mo gustong maglaro, ha? Ngumuso si Troy. Huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa sa iyo kung ayaw mong humingi ng tawad. Mga lalaki, turuan siya ng leksyon. Pili niya sa mga tauhan niya. Baliin ang kanyang mga braso at binti, ngunit huwag mo lang siyang patayin. Gusto kong pahirapan mo siya ng dahan-dahan. Gusto kong sumigaw siya sa sakit at gusto kong makita siyang naghihirap. Opo, Ginoo. Panay ang tugon ng lahat ng lalaki. Walang pag-aalinlangan, pinalibutan ng mga lalaking nakaitim si Justin. Hindi maiwasang mapatingin si Sofia kay Troy. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Troy? Hindi kita bibitawan kung sasaktan mo siya. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya, Tita Sofia. At huwag kang mag-alala, hindi ako masasaktan ng mga lalaking ito. Napangiti si Justin nang makitang nag-aalala si Sofia. Lumayo ka sa amin, at maupo ka muna. Ipapaluhod ko siya sa harap mo at hihingi ng tawad sa iyo nang wala sa oras. Justin. Lalong naging balisa si Sofia matapos marinig ang sinabi niya. Ang malalakas na lalaking ito ay malinaw na sinanay. Madali silang naghagis ng suntok at nasugatan si Justin. Paano kung bugbugin nila si Justin? Magtiwala ka sa akin, Tita Sofia. Humisi si Justin. Sa isang segundo, tumakbo siya palapit sa kanila, hinawakan ang isa sa buhok ng mga lalaki, at hinampas ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod. Sa isang malakas na kalabog, nabali ang tulay ng ilong ng lalaki. Agad na bumagsak ang lalaki sa lupa bago pa man siya makapag-react. Puno ng dugo ang mukha niya, at nahimete siya. Sa loob ng susunod na ilang segundo, lumundag si Justin sa hangin at ibinaba ang iba pang mga lalaki sa pamamagitan lamang ng ilang sipa at suntok. Bawat isa sa kanila ay bumagsak sa lupa nang wala sa oras. Kabanata 264. Ang ikatlong pagpipilian. Wala pang isang minuto, natalo na ni Justin ang lahat ng lalaking nakaitim at binugbog sila hanggang sa mabaliw. Wala na sa mga mukhang mamamatay tao ang maaaring tumayo at lumaban sa kanya. Nagbago ang mukha ni Troy nang makita ang mga pangyayari. Napatingin siya kay Justin nang may takot. Sino? Sino ka? Ang mga matipunong hitmen na ito ay mga mersenaryo na inupahan ko mula sa black market, at lahat sila ay nakapatay ng hindi mabilang na tao sa nakaraan. Gayunpaman, hindi nila kayang ibagsak si Justin. Paano ito posible? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Tiningnan ni Justin si Troy mula sa gilid ng kanyang mga mata. Ayokong gumawa ng kahit anong gulo, pero patuloy kang ginagalit. Naiinis ako kapag may gumawa sa akin yan. Matapos ibigay kay Troy ang isang piraso ng kanyang isip, si Justin ay mabilis na lumapit sa kanya. Hindi napigilan ni Troy na kiligin. Anong kailangan mo sa akin? Umalis ka. Layuan mo ako. Mukhang may natatakot sa akin ngayon ha. Matapos bigyan ng masamang tingin si Troy, sinipan ni Justin ang kanyang tiyan sa pangalawang pagkakataon. Agad na lumuhad si Troy at lumuhad sa harap ni Justin. Binigyan mo ako ng 2 pagpipilian. Ngayon, turn ko na para ibigay sa iyo ang 2 mong opsyon. Tiningnan ni Justin si Troy ng masama. Maaaring yumuko ka sa harap ko at humingi ng tawad sa akin, o baliin ko ang iyong mga paa at itapon ka rito. Nasa iyo ang pagpipilian, kaya pag-isipan mong mabuti. Malakas at malinaw itong sinabi ni Justin sa isang matatag na tono. Ito ang eksaktong mga pagpipilian na ibinigay ni Troy kay Justin kanina. Oras na ng payback. Nang marinig iyon ay namutla kaagad ang mukha ni Troy. Kinagat niya ang ngipin at tinitigan si Justin. Hindi. Ayokong pumili ng alinman sa mga opsyon.
Sa halip na itapon ang tuwalya, binalaan ni Troy si Justin, makinig kang mabuti. Kung maglakas loob kang lapitan ako, isinusumpa ko sa Diyos na hindi mo maiiwang buhay si Yellview. Aba! Parang may gusto ng pangatlong option dito, panunuyan ni Justin matapos tanggihan ni Troy ang una niyang dalawang pagpipilian. Kung iyan ang gusto mo. Bulalas ni Justin. Bigla niyang itinaas ang kanyang paa at sinipa si Troy sa kanyang dibdib, dahilan para lumipad siya ng mahigit 9 na talampakan ang layo. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Justin at tinaktak at pinaikot ang paa sa kanang binti ni Troy. Sa isang malakas na kaluskos, nabali ni Justin ang kanyang buto. Isang matinding dagandong ang umalangaw-ngaw sa buong restaurant. Agad na napalingon ang mga tao sa restaurant kay Troy na sumisigaw sa sobrang sakit. Narito ang pangatlong opsyon ko para sa iyo, babaliin ko ang mga paa mo, at luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin. Hindi nagpakita ng awa si Justin. Sa isang mabilis na galaw, nabali niya ang kabilang paa ni Troy bago pa makasagot si Troy. Muli, umalangaw-ngaw ang tunog ng mga basag na buto sa buong restaurant. Lumukat sa hapdi ang mukha ni Troy, at humagulgol siya. Ang mga binti ko. Ang mga paa ko. The asterisk starred, papatayin kita. Papatayin talaga kita. Tigaw ni Troy na parang nabaliw. Gayunpaman, hindi nabahala si Justin sa kanyang pagbabanta. Ipinagpatuloy niya ang pagtapak ng kanyang mga paa sa kanang braso ni Troy at nabali ito sa 1 segundo. Tama na, Justin, hindi napigilan ni Sofia na lumapit para pigilan siya. Akala niya ay nakuha na ni Troy ang parusang nararapat sa kanya, at oras na para itigil ito bago mawala ng kontrol ang mga bagay-bagay. Nakatutok si Justin sa pagtuturo kay Troy ng leksyon kaya hindi niya pinansin ang sinabi ni Sofia. Ilang segundo lang ay dumapo na ang sipa ni Justin sa kaliwang braso ni Troy. Sa isang kisap mata, tuluyan nang napilayan ni Justin si Troy. Pumutol sa ere ang masakit na sigaw ni Troy dahil hindi na niya matiis ang matinding sakit ng kanyang mga putol na paa. Sa wakas ay tinakpan ng mga kumakain ang kanilang mga mata habang sila ay natulala sa nakakatakot na tanawin. Sa 1,000,000 taon, hindi nila inaasahan na masasaksihan ito sa isang restaurant. Papatayin kita. I'll kill you. Sa natitirang lakas niya, muling bumulong si Troy. Tuluyan na siyang nahimatay dahil naubos lahat ng lakas niya sa katawan. Justin, natigilan si Sofia nang mapansin niyang nawala ng malay si Troy. Dahil sa pagkabalisa, lumingon siya kay Justin at nagtanong, hindi mo siya pinatay, hindi ba? Hindi siya patay. Huwag kang mag-alala, sabi ni Justin habang umiiling. Relax, Tita Sofia. Alam ko ang aking ginagawa. Ililigtas ko ang kanyang buhay dahil ipinangako ko na babaliin ko lamang ang kanyang mga paa. Okay, may tiwala ako sa'yo kung sasabihin mo. Nakahinga ng maluwag si Sofia, ngunit matapos makita kung gaano kaputi ang mukha ni Troy, hindi niya mapigil ang magtanong, pero mukhang miserable siya. Tinulyapan ni Justin ang lalaki, na parang patay na aso na nakahandusay sa lupa. Nilinggan niya si Sofia at sinabing, hindi ko ine-expect na madali siyang mahimatay. Naisip ko noong una na gusto ko siyang lumuhad at humingi ng tawad, pero hindi ko na yata siya mapipilit ngayon. Anong kahinaan? Natatakot ako na ikaw ay nasa matinding problema ngayon, nang makita kung gaano kawalang bahala si Justin, muling bumantong hininga si Sofia. Masyado ka nang lumayo. Mapoprotektahan sana kita mula sa mga zeller kung binabash mo lang siya para turuan siya ng leksyon. Pero ngayon, nabali mo na lahat ng paa niya at naging pile. Siguradong hindi ka papakawalan ng pamilya niya ng madali. Hindi ka dapat kumilos ng basta-basta, Justin. Maaaring si Troy ay isang haltak, ngunit siya ay mula sa maimpluwensyang pamilyang zeller. Ngayong naging baldado na siya, siguradong hindi hahayaan ng mga miyembro ng kanyang pamilya na mag-slide ito. Relax, Tita Sofia. Binigyan siya ni Justin ng nakakaaliw ng ngiti. Anong nakakatakot sa Zellers? Ano kayang gagawin nila sa akin? Kung maglakas loob silang sundan ako, sisirain ko ang buong pamilya niya minsan at magpakailanman. Hindi mo ba alam kung gaano kalakas ang mga Zellers sa Yellview? Si Sofia ay naging nonplussed matapos marinig ang kanyang sinabi. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag, ang kalahati ng mga ari-arian sa Yellview ay pag-aari nila, at mayroon pa silang malakas na koneksyon sa mga underground na lipunan. Para sa kanila, ang pagbaba sa amin ay isang piraso ng cake.
Sa palagay ko ay hindi tayo may iligtas ng pamilyang De La Cruz mula sa sakunan na ito. Bagamat isa ako sa mga De La Cruz, sigurado akong hindi ipagsapalaran ng pamilya ang pagsunog ng mga tulay kasama ang mga Zeller para lang protektahan ako. Baka ibigay pa ako ng mga De La Cruz sa mga Zeller para ipakita ang kanilang katapatan sa pamilyang iyon. Kabanata 265. Takot ka ba sa dilim? E ano ngayon? Sa kabila ng narinig ng mga salita ni Sofia, nanatiling hindi naabala si Justin. Wala akong pakialam kung gaano sila kalakas. Sisirain ko ang pamilya Zeller kung maglakas loob silang ay bully ka. Justin, ikaw talaga? Ang kanyang mga salita ay naging dahilan ng pagiging walang kwenta ni Sofia. Ay nako. Siya ay talagang walang takot hanggang sa punto na talagang naisipan niyang sirain ang pamilya Zeller. Sino pa ba sa buong Yaleview ang magsasabi ng ganoong bagay maliban sa kanya? Kalimutan mo na. Huwag mo na silang pakialaman. Galit na galit si Sofia. Dahil na-offend natin sila, wala nang saysay pa ang paghampas nito. Naisip niya na hinding-hindi mauunawaan ni Justin kung gaano ka-impluwensya at kakilakilabot ang pamilya Zeller sa Yaleview kahit paano niya sinubukang ipaliwanag sa kanya. Eksakto. Sino ang nagmamalasakit sa pamilya Zeller o sa pamilya Leroy? Tatanggalin ko ang sino mang maglakas loob na manggulo sa iyo. Pabirong sabi ni Justin. Agad na iniwas ni Sofia ang mga mata sa kanya at itinaas ang kamay para i-flick ang noo nito. Justin, ang lakas ng loob mong pagtawanan ako. Gusto mo ulit gawin yun. Mabilis siyang umiwas at mabilis na tumakbo patungo sa pinto. Sa inis, sumunod din si Sofia sa likod niya. Walang nang ahas na pigilan ng dalawa habang nagmamayabang palabas ng restaurant. Well, siya ay MS De La Cruz pagkatapos ng lahat. Sa pagpapakita ni Troy na malinaw sa mga mata ng lahat, hindi nakakagulat na wala pa ring gustong maging abala. Makalipas ang halos kalahating oras, may dumating na taxi bago ang Grand Amethyst Residences. Sa entrance, may security guard na nagbabantay 24/7. Nang makita niya si Sofia ay agad siyang yumuko at binati. Sa loob ng kapitbahayan, mayroong isang water fountain at isang rock quarry na may patuloy na pag-agos ng tubig. Sa ilalim ng fountain, maraming gold pies ang lumalangoy sa paligid. Kahit na hindi ito isang high-end na kapitbahayan, ang hardin ay napanatili ng maayos, at mayroon ding maraming mga bulaklak at nakapaso na halaman sa paligid. May mga bata ding tumatakbo paminsan-minsan. Magkano ang upa sa lugar na ito? Casual na tanong ni Justin habang namamasyal. Bakit mo tinatanong iyan? Interesado ka bang makakuha ng apartment sa Yaleview? Tumigil si Sofia sa kanyang lakad at lumingon sa kanya. Kung mayroon kang ganoong intensyon, huwag bumili ng isa sa lugar na ito. Ito ay hindi na isang bagong binuo na lugar. Ang pamamahala at pagpapanatili ng ari-arian ay hindi sa kanilang pinakamahusay. May mga pagkakataon sa taglamig na hindi gumagana ang heater, at ito ay nagyayelo sa amin. Wala, curious lang ako. Tumawa si Justin. Sa totoo lang, mayroon siyang tirahan sa Yaleview, Azores Palace. Espesyal itong itinayo para sa kanya ng opisina ni Azure habang sinakop nila ang lungsod noon. Gayunpaman, nanatili lamang siya doon ng ilang araw bago niya napunta ang sarili sa Northern Crimson Prison. Walang nakakaalam kung ang lugar na iyon ay isang piraso ng desyerto na lupain. Hindi mura ang upa sa lugar na ito. Nasa 56,000 per square feet nung binili ko. Umakyat na ito ngayon sa mga 8 hanggang 9,000. Paliwanag ni Sofia habang iniswipe ang access keycard sa kanyang phone. Kung gusto mong bumili ng apartment sa Yaleview, hihilingin ko sa aking kaibigan na magrekomenda ng bagong kapitbahayan sa iyo. Magkakahalaga ito ng halos kaparehong presyo dito, ngunit ang kapaligiran at pamamahala ng ari-arian ay mas mahusay. I still have a couple of now, so if you are short of cash, I can help you with the down payment first. Wala talaga akong bibilhin. Nagtatanong lang ako. Naaliw si Justin nang marinig kung gaano kahanda si Sofia. Casual lang niyang binanggit ang paksa, gayunpaman, handa siyang ilabas ang pera para sa kanyang paunang bayad. Dito ka muna sa pwesto ko. Sabihin mo sa akin kung kailan mo gustong bumili ng isa. Nakangiti siya habang pinindot ang button sa ika-25 na palapag ng gusali sa loob ng elevator. Either way, inihanda ko na ang sum para sa down payment. Prituhin ito bilang isang regalo para sa iyong kasal. Pero sa totoo lang, if you don't mind,
pwede rin kitang iregalo sa akin ng apartment ko. Hindi na kailangan iyon, Tita Sofia. May matutuluyan ako sa Yaleview. Medyo hindi nakaimik si Justin sa kanyang sigasig. At saka, hindi naman ako kapos sa pera. Sa totoo lang, kahit hindi niya alam ang natitirang balanse sa kanyang bank card, sapat pa rin iyon para bumili siya ng apartment sa Yaleview kung gusto niya. Hindi magiging problema sa kanya kahit gusto niyang bumili ng villa. Sige, sige. Alam kong hindi ka kapos sa pera. Habang pinapatahimik siya ni Sofia sa mga salitang iyon, hindi niya ito pinaniwalaan. Siya ay pinalaya sa pamilyang De La Cruz noong siya ay 10. Paano kaya na hindi nagkukulang sa pera ang lalaking ito kung mahigit 10 taon na siyang walang tirahan? Sa pagsasaalang-alang sa kanyang damdamin, pinili niyang huwag ilantad siya. Pagkalabas ng elevator, binuksan niya ang pinto gamit ang fingerprint identification system sa labas ng kanyang apartment. Pagpasok pa lang niya, bumungad sa kanyang ilong ang isang mahinang mabangong amoy. Walang kaunting usok o alikabok sa hangin. Puro kalinisan at kakaibang halimuyak ng mga babae. Maupo ka. Pupunta ako at kukuha ka ng maiinom. Nagpalit ng tsinela si Sofia at tinungo ang refrigerator sa kusina. Samantala, pumunta si Justin sa balkonahe sa sala. Pagtingin sa ibaba mula sa anggulong iyon, napagtanto niyang halos kalahati ng Yaleview ang nakikita niya. Ang tanawin ay mukhang kakaiba sa ilalim ng gininto ang kulay mula sa papalubog na araw. Kamusta ang view? Lumapit sa kanya si Sofia at inabot sa kanya ang isang bote ng tubig. Hindi ito masama. Pinuksan ni Justin ang bote ng tubig at uminom ng isang subo. Manatili ka rito ng kaunti kung gusto mo. Siya'y ngumiti. Hindi naman magiging abala dahil mag-isa lang ako. Oh yes, ipapakita ko sa iyo ang kwarto mo. Nang matapos ang kanyang pangungusap, hinawakan niya ang braso nito at hinaila siya patungo sa guest room. Katulad nito, malinis at maayos ang guest room. Wala man lang ni Katie Ting na alikabok. Ang silid ay may modernong minimalistic touch dito. Ang kapansin-pansing kaibahan sa pagitan ng puti at itim ay halos kahawig ng estilo ni Sofia, mahina sa labas ngunit napakatigas sa loob. Matagal ko nang pinalamutian ang silid na ito, ngunit walang sino man ang nanatili rito. Palagi kong tinatanong ang sarili ko kung para kanino ko ito ginawa, pero parang may sagot na rin ako sa wakas. Ikaw. Natawa si Sofia habang inaayos ang kumot at nilatag ang kumot para kay Justin. Mahirap para sa sino man na isipin kung paano siya nagkaroon ng ganoong kabutihan sa kanya. Manatili ka rito ngayong gabi. Oo nga pala, takot ka pa rin ba sa dilim kapag natutulog kang mag-isa sa gabi? Binigyan siya nito ng masamang tingin. Noong bata pa si Justin, madalas niyang guluhin si Sofia na basahin siya ng mga kwento dahil takot siya sa dilim. Hanggang sa humiga pa siya sa kanyang kama nang walang kahihiyan, ayaw gumalaw. Ang katotohanan na sinabi ni Sofia ang pahayag na iyon ay nagpapakita lamang na gusto niyang pagtawanan si Justin. Tita Sofia, lumaki na ako at hindi na ako ang batang tinawag mong snob mula sa maraming taon na ang nakakaraan. Gulat na gulat si Justin. Ako ay nasa 20s na. Bakit parang bata pa rin ang trato niya sa akin?